Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat at nawa po ay patuloy nating ma-appreciate yung freedom na meron tayo para magpuri at sumamba sa Panginoon. Napakaganda hong tignan talaga kapag ang mga magkakapatid sa Panginoon ay nagkakaisa at sama-sama. No? Na naroon yung desire talaga na ang Diyos ay maitanghal sa ating mga buhay. Siguro mainam, i-bless natin yung ating mga katabi para ba yung good vibes natin ay bless you kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Hallelujah. At gusto ko muna hong ibalita sa inyo na mula po sa mga darating na araw hanggang 15 ba yun ng Nobyembre? Ano bang buwan na ngayon? Nobyembre, no? Yung darating pong set of dates after this, doon sa ating sinusundang mga categories patungkol sa COVID, tayo po ay lilipat na from level 3 to level 2. So meaning po, mas luluag tayo ngayon. Yun ang ibig sabihin po noon. Pero gayon pa man, gusto kong lagi tayong paalalahan ng lahat na bagamat lumuluag, ay babantayan pa rin natin yung ating sarili. Para naman makatulong tayo sa ating bansa sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID. Kasi ang isang nakakatakot kasi dyan, yung baka naman sabayan natin yung luag, ay luagan natin yung ating sarili, sa pag-iingat kasi mahalagang naroon pa rin yung ating pag-iingat. So level 2 meaning kung mas nararamdaman niyo yung luag ngayon, ako. Kasi sa totoo lang maluag na talaga ngayon yung level 3. Napapansin ba ninyo sa mga pinupuntahan yung lugar? Mas luluag po doon sa level 2. Baka nga pagdating ng Disyembre ay mag-level 1. Ako, yun ako yung pinakamaluag, talagang sasaya yung mga Pasko natin, As far as yung movement, yung galaw natin, bagamat wala tayong pera, pero yung galaw mahalaga, nakakagalaw tayo kahit walang pera ngayong Pasko. So, sana naroon pa rin sa isip natin yung COVID at yung pag-iingat doon, bagamat maluag na yung atin pong lugar. Ang isa po sa nag-contribute sa luag na yan, dahil lalo na sa ating bayan ng Orion, napakaganda sa totoo lang ito, hindi ito ibinabalita, na dapat binabalita ito, napakaganda po ng status natin as far as yung vaccination is concerned. Kasi in fact, mukhang na-reach na yata natin yung almost 70% ng populasyon. Lalo na kung masasaturate natin yung mga bata. Talagang kasi habang lumalaki kasi yung percentage na vaccine para maintindihan natin lahat, liliit po yung tsansa ng COVID na mag-spread. Yun ang ibig sabihin noon. Kasi magkakaroon ng herd immunity. Kaya nga nagtataka ako sa mga tao, bakit hindi nila maintindihan yung importance ng vaccine at may mga taong hanggang ngayon hindi pa rin naniniwala. Ay, alam po ninyo, pag tinamaan ko kayo, siguradong maniniwala kayo at huli na. Para paniwalaan. In fact, may case po tayo sa Orion na nangyari yan, isang family, hindi ko lang sasabihin sa inyo yung kasi known ng family ito, yung buong family talagang hindi po nagpabaksin dahil hindi sila naniniwala sa vaccination ng COVID. Kamakailan lang po ito na nangyari. Ang masama, yung mismong padre di pamilya, siyempre, malaki ang influence ng father. Pag hindi naniwala yung father, maliban sa kung ang anak ay mga open-minded, talagang nadadala doon sa kanyang paniniwala. So, pati mga anak, hindi po nagpabaksin, pati asawa. Ang masama na COVID yung tatay, at ang bilis ng pangyayari, nung tinamaan ng COVID yung tatay, tuloy-tuloy patay. Ngayon, nagpabaksin na sila. Nangyari po yan sa Orion, pero hindi ko lang sa inyo pwedeng i-disclose yung names. So wag na nating hayaan pang mangyari yun sa ating family.
Scientific po yan. No? Huwag kayong maniniwala sa mga kung ano-anong mga haka-haka. Alam nyo, tayong mga Kristiyano dapat habang tayo ay nasa loob ng kaharian ng Diyos, kasi ito ang pinakamalaking training ground para magkaroon tayo ng wisdom sa pamumuhay. Sa totoo lang, wala na ho akong nakitang pinakamahusay na eskwelahan, pinakamahusay na training ground para ang isang tao ay maging malawak sa kanyang pag-iisip, magkaroon siya ng hindi lamang knowledge sa pamumuhay, kundi wisdom, kundi itong iglesia, itong church, itong kaharian ng Diyos. Ito dapat ang nagpapalawak ng ating isip, no? Dito dapat tayo nagiging marunong sa kung paano tayo mamumuhay sa pang-araw-araw sa pagharap sa mga pangyayari. Ang nakalulungkot, hindi ko alam bakit may mga Kristiyano din na habang tumatagal yata, kumikitig yung isip. Hindi ko alam, no? May mga mananampalataya, daling maniwala, sa totoo lang eh. Di ba? Ang daling maniwala. Marinig, makabasa lang, lalo sa internet ngayon, kung ano-ano mga pagmapagbabasa nyo dyan, nakala ng mga Kristiyano, pag nanggaling sa isang source na Kristiyano din yung pinanggalingan, totoo na yun na yung tama. Minsan hirap tayo bang bumalansin ng mga ina-absorb natin. Ngayon pong umaga, no? Pagpasensyahan na po ninyo kasi ganito na talaga yung matanda, no? Pag tumatanda na pala sa pagpapastor, katulad ng tumatanda sa pagpapamilya, no? Nag-iiba yung paraan ng pangangaral mo. Napansin niyo, nagbabago ako ng pangangaral, mas nagiging brutal. Nung tumayo ako nung nakaraan, pinag-usapan natin ng tila, talagang sagasa tayo. Napansin niyo? Ganun pala talaga kasi, para bang gusto mong payuhan na, no? Ang mga anak mo, parang ganun. Sabihin na sa mga anak mo, anak, ganito ang buhay, anak, ito dapat ang makita mo. Bang nagbabago na talaga yung, hindi na puro theory, hindi na puro... Alam niyo, ngayong umaga may pag-uusapan tayo na medyo, o baka mas mabigat doon sa nakaraan. No? Kasi, sa totoo lang, meron kasing sinasabi ang Biblia doon sa unang Korinto, Kapitulo 3, gusto kong basahin lang natin ito para maipakita ko sa inyo kung bakit dito ako tumutungo ng paraan ng pangangaral. Doon po sa unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang talatang 2, meron po kasing sinasabing ganito, ang mga salita ng Diyos, pakinggan po natin. Mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Talatang 2. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain. Bakit? Sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Alam nyo, may sinasabi po kasi ang Biblia na dapat dumating sa buhay ng isang Kristiyano sa kanyang pananampalataya na siya ay kakain na ng matigas na pagkain. Yun ang sabi ng Biblia, no? Na dapat dumating daw po sa point ng ating buhay na kaya na nating kumain ng karne o ng matigas na pagkain. At hindi lamang puro gatas. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Bakit? Tumalon tayo doon sa Hebrews chapter 5 verse 12. Dito may sinasabi rin ng mga salita ng Diyos, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Sabi ng Biblia, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Alam niyo si Pablo, alam niyo itong aklat ng Hebreo, hindi rito yung kinakausap lamang yung mga pastor, hindi rito kinakausap lamang yung mga teachers ng mga salita ng Diyos, kundi yung mga Kristiyano na kung saan, na dapat daw dumating sa point ng inyong buhay, na dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. O sa ibang version, ng karne. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. At isa po sa itinuturing kong mga matigas na pagkain o karne ay yun hong mga pagkain ba na mahirap iswalo. Diba ang difference ng gatas at saka ng karne, yung gatas para sa mga sanggol, madali yung inumin hindi nanganginunguya yun Pero yung karne para sa mga adult,
Yun po ay talagang hindi basta pag kinain mo, ilulumod mo agad. Kundi talagang matigas, kailangan mo siyang nguyain ng nguyain para mo siya maiswalo. Gayon din naman, sa mga salita ng Diyos, may mga pangangaral, may mga aral, may mababasa tayo sa Biblia, may mapapakinggan tayo na mapanap na may tuturing na karne, na matigas, na mahirap iswalo. Nakuha niyo? Katulad ng pag-usapan natin ng dila, mahirap iswalo yun sa totoo lang. Oo. Mahirap. Bagamat may mga tao na madali para sa kanila na iswalo yun, kasi yun yung mga tao na siguro hindi niya problema yung dila. Kasi sa pagkain din naman ganon, may mga taong nakakain ng madali sa karne, meron na mga taong mahirap kumain ng karne. Binabanggit ko ito para maintindihan nyo kung bakit ganito ako ngayon kabrutal, ganito ako kadiretso ngayon, no? Patungkol sa pangangaral. Bagamat napaka mga practical na bagay ang pinag-uusapan natin, pero alam kong mahirap itong iswalo. At ngayon pong umaga, pupuntahan natin yung isa sa mahirap iswalo. At magiging matapang ako rito kasi talagang problema ngayon ito sa Christianity. At hindi na tayo lalayo dito lang sa bayan ng Orion, as far as Christianity is concerned, napakalaking problema nito. At ano po yung paksang ating pag-uusapan? Tayo muna po yung manalangin para lumambot yung karne na ating pag-aaralan. Ama naming Diyos, samahan mo po kami sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ako po, tulungan mo po ako, Panginoon. Alam mo naman po kung ano nasa puso ko. Samahan mo po ako. Kausapin mo po ako. Gusto ko pong maging kasangkapan po para sa bawat isa sa amin. At gusto ko po, O Diyos, na makita isang araw na kami, na iyong mga anak ay umunlad sa aming pananampalataya at pamumuhay dahil sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, sa pangunan ng iyong Espiritu, mapakinabangan namin, O Diyos, ang pagkain spiritual na ito na amin pong pagbubulay-bulay. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pupuntahan nun nating paksa, na itinuturing kong karne o pagkain matigas na mahirap iswalo, ay ang may kinalaman po sa church membership ethics. Ito, titiyakin ko sa inyo, mahirap iswalo ito. Church membership ethics, Kasi kadalasan, ang hinahanapan nyo ng ethics, kaming mga pastor. Pero mukhang bibihira na kayo ay hanapan ng mga pastor ng dapat ninyong maging ethics. Bilang miyembro ng iglesia, naku, malamang ito, mayroon sa atin dito magtatai. Kasi hindi matutunaw, yung ating pag-aaralan. Meron pong isang talata sa Biblia na gusto kong, ang ganda pala nung nilagay kong pamagat, Real talk about church membership ethics. Meron pong isang talata sa Biblia, dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, talatang 17 sa New International Version. Ang sabi ng Biblia, obey your leaders, sa New International Version, obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you. Puntaan natin sa Tagalog. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Ukol diyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Alam niyo, ang talata pong yan, hindi po yan binanggit patungkol sa relasyon ng mamamayan at gobyerno. Hindi po. Ang talata pong ito ay tumutukoy po sa relasyon ng namumuno sa iglesia at ng mga miyembro nito. Ang sinasabi po ng talatang ito sa atin, kung inyo po mapapansin, ay yung tungkol po sa kung paano magbe-behave. Yung mga word kong gagamitin, mga Sa kung paano daw po dapat
mag-behave ang isang Kristiyano sa iglesia na kanyang kinabibilangan. Yan po ang pinapatungkulan ng talatang yan. Na ano? Na kung paano mag-behave ang isang Kristiyano sa iglesia na kanyang kinabibilangan. Meaning, nasa ang iglesia ka man kasapi. Nasa ang iglesia ka man naroon. Kung ikaw ay membro noon, ang binabanggit dito ay kung paano ka dapat mag-behave bilang kasapi noon. Sa galaw po kasi ng Christianity sa ating panahon ngayon, mukhang may problema po sa usapin ng behavior. Ito yung mga word ko, no? Pasinin nyo. Mukhang may problema po ngayon sa usapin ng behavior ang maraming Kristiyano ngayon, lalo na saan? Sa area ng commitment sa church na kanyang kinabibilangan. Bakit? Napakadali po kasi ngayon sa Kristiyano ang magpalipat-lipat o magpapalit-palit ng iglesia kahit pa hindi malinaw sa kanya ang mga pinapaniwalaan ng iglesia na kanyang nililipatan. I-pressure cooker muna natin para lumambot. Medyo matigas yun. Kuha nyo? Alam nyo, huwag niyong isipin na kung kayo yon pinapatamaan kayo. Hindi po. No. Ako, ang layunin ko lang dito, magkaroon tayo ng wisdom, no, sa mga choices natin. Lalo na sa usapin ng iglesia. Yung magkaroon ba tayo ng dunong sa ating gagawing desisyon kung sakaling dumating sa point ng ating buhay, nalilipat tayo. So napakadali po kasi sa Kristiyano ngayon ang maglipat-lipat, yun ang aking word, o ang mapapalit-palit ng iglesia. At ang masakit, kahit pa hindi malinaw sa kanya yung pinaniniwala ng iglesia na kanyang nililipatan. Alam niyo anong tawag sa mga ganong Kristiyano? Ano ho? Sila yung tinatawag, tama kayo, na mga luktong Kristiyano. Mga lukton. Sa English, mga grasshopper Christian. Bakit? Bakit? Palundag-lundag. Palipat-lipat. Ang tawag sa kanila, mga grasshopper Christian, mga lukton. Alam nyo, palagay ko, mayroon na sa inyo nag-a-argue sa akin sa isip pastor, paano kung yung church naman kasi na pinanggalingan ko, talaga namang problemado, yung pastor ay nakakainis. May mga leaders na hindi ko makabagang. May mga nakakatison. O hindi baga makatwiran yon. Palagay ko, nasa isip nyo na ngayon yun eh. Ina-argue nyo ako ngayon. Kasi yun lang naman talaga ang pwede nating pinakamaganda nating magagawa pag ganito ang pinag-uusapan, yung i-justify natin yung ginawa natin. Yun lang naman eh. Pero hayaan yung ilagay natin sa pressure cooker yung naiisip nyo para lumambot. So sila po yung mga Kristiyanong palipat-lipat at papalit-palit ng iglesia. Tanong, ito ba'y tama? Simulan na ho nating i-pressure cooker yung kaisipan na yan. Yung ugali na yan ng mga Kristiyano. Ang tanong, ito ba ay tama? Ito ba ay mabuti? Ito ba ay spiritual na gawain? Kayo po, tatanungin ko kayo. Yung magpalipat-lipat ba ang isang miyembro ng iglesia at another church, ito ba'y tama? Ito ba'y mabuti? Ito ba'y spiritual? Kayo, tatanungin ko. Lalo na yung mga nagpapamilya dyan, tatanungin ko kayo. Yan ba'y tama? Yung mga nag-aaral, magpapalipat-lipat kayo ng eskwelahan, yung ba'y tama? Alam niyo, kung may pagkakataon kayo ngayong umaga at maiinis kayo sa akin, pwede naman ho kayong lumabas. Wala sa akin yan. Ako sa totoo lang, wala sa akin lahat yan. Igalang ako, hindi sa pangangaraw, wala akong pakialam. Hindi yun ang aking purpose. Ako pag tumatayo ako, hindi ko purpose kailanman. Yung aliwin kayo, at taplosin kayo sa likod. Hindi po. Kaya ako okay lang na sinisimangutan ako, okay lang na tinutulugan ako, at least, kung napapatulog ko kayo sa pagka-sermon, di na kayo iinom ng sleeping pills. Di ba kung may problema kayo sa pagtulog? O di okay lang sa akin yun.
Kung hindi kayo mapakali sa inyong upuan, pag nagsasalita ko, ay okay lang din sa akin yun. At least, kung tulog kayo, nagigising kayo kasi hindi kayo mapakali. Makatulog ka nung hindi ka mapakali. Dahil sa naririnig mo. Alam niyo kung tama po yan, yung katwirang yan, na yan ay mabuti, yan ay spiritual, kasi nga, doon sa church na pinanggagalingan ko, hindi naman ako nabibless. Kung yan po ay tama, kung yan po ay mabuti, kung yan po ay spiritual, tanong, bakit may mga utos sa Biblia tungkol sa disiplina, kaayusan, pagpapasakop, submission? Sige nga, kung spiritual yan, yung ganyang klase ng behavior, na pag ayaw mo sa church, alis ka, lipat ka ng iba. Sige nga, tanong, kung spiritual yan, kung tama yan, bakit may utos pa ang Biblia sa iglesia patungkol sa disiplina, patungkol sa kaayusan, patungkol sa pagpapasakop, patungkol sa submission? Pwede naman pala yan, spiritual naman pala yan, tama naman pala yan. Alam nyo, logically, isipin nyo mabuti. Kung tama yan, walang iglesia na makapag-i-impose ng disiplina sa miyembro. Walang iglesia na makapag-i-impose ng kaayusan, ng pagpapasakop. Kasi pag ayaw sa'yo, lalayasan ka. Paano mo ngayon madidisiplina ang miyembro? Nakuha niyo point? Sige nga. Kung mayroong isang membro na dapat disiplinahin, madisiplina mo, pag dinisiplina mo, lilipat. Hindi mo pa nadidisiplina, wala na eh. Paano may impose ang discipline? So tanggalin na natin sa Biblia yung kayusan, tanggalin na natin sa Biblia ang submission, tanggalin na natin sa Biblia ang order. Kung pwede naman pala tayong pagka tayo'y unruly, at ayaw nating makakante, lumayas tayo, umalis tayo, at maglipat-lipat na lang tayo ng churches. Nakuha niyo point? Paano po natin mai-impose o mai-implement ang mga utos na ito kung tama at spiritual naman pala ang pagpapalit-palit o paglilipat-lipat ng iglesia, na pag may hindi nagustuhan o di kaya pag may hindi nasunod sa gusto niya ay lilipat na lang sa iba. At ang iba naman pag may nakagalit o nakasamaan ng loob ay lalayas at mababalitaan mo lang na sa iba na pala umaatin. Kaya niyo pa? Okay. Pag ganito po ng ganito ang sitwasyon sa loob ng iglesia, mawawalan po ng kontrol ang Diyos sa kanyang kaharian. At yan po ang dahilan kung bakit gusto ko pong ibahagi sa inyo yung ilang real talk about church membership ethics. Real talk. Yung bang hindi tayo nagbubulahan? Ano ba ang dapat na maging pag-uugali o behavior ng mga Kristiyano bilang bahagi ng isang iglesia? Paano ba dapat siya nag-behave kapag siya naging member na ng isang iglesia? Ito para ho ito sa lahat. In fact, kung maririnig ito ng mga pastor, matutuwa eh. Bakit? Number one, real talk. Be a member of only one church. Baka akala nyo nakakatuwa yung makita ang isang Kristiyano na pagkarami-rami niyang dinadaluhan at napakarami niyang pinag-iimbulba na church, na napakasipag niya, mas masipag pa siya sa pastor. Na pagka sinino mo, dilitaw, ikaw ang hindi spiritual at siya ang spiritual. Kasi lahat sinangkutan. Lahat ng nagyaya sumama. At may mga Kristiyano pa na nakakatuwa yung ugali, na pag sa labas, sama ng sama, pag sa loob ng kanyang iglesyang dinadalon, ay sumama. Bidang-bida rin sa labas, pero sa loob, problema. O sa totoo lang, active na active sa ibang iglesia, pero doon sa church, sa kanyang kinabibilangan. Ngayon, hindi na kayo makakaila. Baka akala ninyo, may Facebook eh. Alam na alam ko yan eh. Gusto nyo ipagpo-post ko sa Facebook ko kung sino yung mga
napakasisipag sa labas. Pagdating sa church, hirap na hirap ang mga department leaders, hirap na hirap ang mga small group na kunin yung inyong support. Hinaan natin ng konti yung apoy para medyo konti lang yung kulok. Be a member of only one church. Alam nyo ba na ang hindi pamimirme sa isang iglesia ay may malaking epekto sa kalusugan ng ating pananampalataya? Ito hindi nyo ito naintindihan. Ang hindi pamimirme sa isang iglesia ay may malaking epekto sa kalusugan ng ating pananampalataya. Personally, pag-aralan nyo sarili ninyo. Kasi pagka palipat-lipat kayo, iba-ibang katuruan ang inyong matututunan. Yung dapat sanang consistent o tuloy-tuloy na aral na isa lang ang pinatutunguhan, na pinagkaisaan ng iglesia na iyong pinanggalingan o dinadaluhan na pananampalataya ay magbabago-bago. Pag nanggaling ka sa iglesia na pinanggalingan mo, ang itinuturo, spiritual ang pag-iikapo. Nasa Biblia pag-iikapo. Pag lumipat ka doon sa isang church at sabihin, wala na yan sa Biblia. Yung consistency na dapat sanang makadevelop ng health ng iyong pananampalataya. Hindi magiging maayos ang spiritual development ng ating buhay kung Kristiyano kung iba-iba ang turo na ating naririnig at kung iba-iba ang ating nakakasama. Sa totoo lang. Real talk lang po tayo. Paano tayong lalago kung yung gusto lang natin ang masusunod? Paano tayo magiging matatag na Kristiyano kung ayaw natin na may nakakasama tayong hindi natin feel o hindi natin ka-vibes? Paano tayo titibay sa ating pananampalataya kung iwas tayo ng iwas sa mga taong ayaw natin ng pag-ugali? Bawal ang judgmental. Amen? Kasi isa yan sa kadalasang nagiging hindras natin kung bakit hirap tayong makisalamuha. Na hindi tayo maka-adjust sa ating mga kapatid sa Panginoon. Na ang option na lang natin, pag hindi natin siya maka-vibes, layas tayo ng church, lipat tayo ng ibang church. O di ba? Kasi bakit? Napaka mga judgmental kasi natin. Napakadali nating pumukol sa ating kapwa ng mga bagay na masama. Pero yung ating sarili, hindi natin makita. Yung mga bagay na masama na meron. Meron bang tao na nabubuhay? Tatanungin ko kayo, gaano mang kalapit sa Diyos ang isang tao, walang taong nabubuhay maliban kay Jesus na hindi magkakamali, na walang pagkukulang, na walang error na magagawa. Kung natatanggap nyo ang inyong sarili, dapat matanggap nyo yung ibang tao. Amen? Kung natatanggap nyo yung inyong pagkukulang, dapat kaya nyong tanggapin yung pagkukulang ng ibang tao. Kung natatanggap nyo yung inyong kakulitan, dapat natatanggap nyo yung kakulitan ng ibang tao. Amen? Turo tayo ng turo na napakatigas ng ulo ng iba. Kung tutuusin, matagas din naman ang ulo natin. Sige nga, sino sa inyo yung malambot ang ulo dito? O hipuin yung ulo nyo, may malambot ba? Lahat tayo matigas ang ulo, sa totoo lang eh. Bakit ka nagrereklamo kung matigas ang ulo ng kapwa mo, matigas ang ulo mo? So paano tayo titibay sa ating pananampalataya kung iwas tayo ng iwas sa mga taong ayaw natin ng pag-ugali? Na samantalang sa Biblia, pakinggan nyo ito, lahat ng klase ng tao na makakasalamuhan natin ay ginagamit na kasangkapan ng Diyos sa ating ikalalakas, ikatitibay at ikalalago. Kaya paglipat tayo ng lipat, hindi tayo titibay. Bakit? Kasi ang gusto lang nating samahan, yung hindi, o yung ka-vibes natin, o yung gusto lang natin. Kaya yung ugali tuloy natin, hindi ma-develop, matatampuhin, matitisurin. Kasi ayaw nating makakasama ng mga tao na matitisod tayo. Hindi mo naisip, ikaw nga nakakatisod, sa totoo lang. Anong sabi ng Kawikaan? Proverbs 27:17. Kaya talagang totoong-totoo, na-observe ko to. Gusto mong patahimikin ng mga madadaldal? Mangaral ka ng ganito, tatahimik lahat.
Proverbs 27:17, ang linaw-linaw ng Biblia. As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Ang liwa-liwanag ho. Kung paano daw ho yung itak ay tumatala sa pamamagitan ng kapwa itak o bakal sa kapwa, ganun din ang tao sa kanyang personalidad, sa kanyang pagkatao, na humuhusay siya sa pamamagitan din ng kanyang kapwa-tao. So maging loyal at committed tayo sa isang iglesia lang. Amen? Ako hindi ko kayo kinukumbinsin na maging committed at loyal kayo rito. Kung ayaw nyo rito, umalis kayo. Okay lang sa akin, alam nyo kung bakit. Kaysa naman na magtatagal tayo rito, na hindi ka naman pala titibay, lalago. Mas sa akin, kung ang aking malasakit at concern sa iyo yung paglago, maghanap po kayo. Kilalang kilala nyo po ako. Wala akong miyembro sa buong buhay ko na hinabol ko. Wala akong miyembro sa buong buhay ko na hinaplos ko. Meron po ba kayong nakita? Pag sa akin, nagpaalam, wala na akong magagawa. Tandaan po niyo, wag na wag kayong magpapaalam sa akin. Ako po, wag na wag niyong gagawin. Ako yung pastor na hindi ko kayo ihimas. Huwag kang umalis, kailangan ka ng iglesia. Nako, asset ka ng church, huwag kang lilipat ng church. Nako, hindi niyo po maasahan sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi ang paniwala ko sa buong buhay ng pagpapasok ko na pinakita na rin ng Diyos sa Biblia na ano? Laging may ibabangong bago ang Panginoon pag umalis yung luma. Gifted ka, may ipapalit na mas gifted sa iyo ang Panginoon. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos, tatandaan nyo. Kahit gaano tayo kahusay, kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo katalino, hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Madali para sa Diyos na palitan tayo sa church. O baka naman isipin nyo, ako sa totoo lang. O baka mali lang ang aking akala. Baka napaka-judgmental ko naman ngayong umaga. Pero pag mayamang pastor, hindi nyo pinapayagan. Totoo? Nasundan nyo ba yung kasaysayan ko ng pagpapastor? Kung sino yung mga taong wala lang sa akin na nilayasan ng church dahil ayaw sa akin, na mga napakayayaman, mga milyonaryo. Maging loyal ho tayo at committed. Saan man church nyo, pag pumunta ho kayo doon, may pangyayari nga diyan sa Balanga Church. May isang magaling na drummer, kung di ako nagkakamali, napakagaling na drummer. During that time, mga 5 or 7 years na ako doon sa church. Magaling. Minsan nakikita ko tumutugtog kasama ng banda. Minsan mawawala. Minsan tumutugtog. Doon tinanong ko yung department head. Sabi ko, Brad, bakit para ka kung bula yung drummer mo na yun? Makikita ko tumutugtog ngayon, sa susunod na linggo, wala. Pastor, kasi po dalawa yung church na pinupuntahan. Ganon. Sabi ko, gusto ko siyang makausap, yung drummer. So kinausap ko yung drummer. Sabi ko, Brad, ganito. Kasi concern ako sa growth mo, Brad. Sabi ko. Hindi ko alam kung saan mo gustong church. Ang may papayo ko lang sa'yo, mamili ka sa dalawang church na pinaglilingkuran mo. Kung ayaw mo sa amin at mas gusto mo doon, okay lang. Kung gusto mo sa amin at ayaw mo doon, okay lang. Basta ang mahalaga, isang church lang kasi magugulo buhay mo. Sabi ko sa kanya. O nag-decide doon sa church. Hindi sa amin. Okay lang sa akin. Bakit? Kasi ang malasakit ko, hindi yung gumaling yung banda, ang malasakit ko siya. At kinausap ko yung department head, sabi ko, wag mo na siyang patugtugin kung nag-decide na talaga siya na doon, wag mo na siyang patugtugin dito para makatulong tayo sa kanyang paglago. Pangalawa, na real talk. Stop looking for the perfect church. There is none. Amen? Alam nyo, sa totoo lang, ipagpalagay na natin, sige, given, ipagpalagay na natin.
na makakita ka ng isang perfect church. Sige, lumayas ka, punta ka sa isang, nakakita ka, ito ang perfect church. Yes! Alam nyo, pag lumipat kayo doon, sigurado, hindi na yung perfect church. Ay, mas malamang yun sa hindi. Hindi ako magkakamali. 100% yun. Maniwala kayo sa hindi. Bakit? Sige nga. Bakit hindi yun magiging perfect? Ay, yung ugali niyo, hindi pagpapakita ng perfection yun. Umalis ka ng church, anumang dakilan, lumipat ka doon. Eh, perfect yung kawawang church, ano? Kawawa. Sipin mo yun. Oh, logical. Logical thinking, di ba? Logic yun, ha? Imagine mo, hanap ka ng perfect church, nakakita ka ng perfect church, nung pumunta ka doon, dahil mapaghanap ka ng perfect church. Eh, sigurado yun, hindi ako magkakamali 100%. Sa oras na pumunta ka doon, yun na ang simula ng gulo ng perfect church na yun. Wala ho nun. Ngayon, kung talaga nagpupumilit kayong maghanap ng perfect church, alam nyo, manalangin na kayong sumakabilang buhay na kayo. Doon, sa pupuntahan nyo, yung hinahanap nyo, doon nyo makikita. Kung sa langit pupunta, pag sa impyerno, ay puro imperfect ang makikita mo doon. Kung merong window shopping, merong church shopping, wag ko kayong mag-church shopping. Hinaan natin ng konti pa yung apoy. Number 3, respect other churches. Do not invite their members to join your church, even if your church is better than theirs. Alam mo bakit sinabi kong hinaan natin? Primarily, pumapatungkol to sa mga pastor. May mga pastor kasi, sa totoo lang, na hindi ko alam kung bakit yung practicality ng paglilingkod. Na kung papaanong yung mga doktor, yung mga nurse, yung mga teacher, yung mga professional, ay may tinatawag na ethics or ethical standard doing their own profession. Nagtataka ko, yung mga pastor, karamihan, wala nun. As far as their profession, kung profession man yung tawag nila sa kanilang pagpapastor. Never! Real talk to. Never kong ginawa sa buong buhay ko na nag-invite ako ng membro ng may membro, at dinala ko sa church at inalokan ko ng paglilingkod para wag na yung umalis sa church. Yun nga lamang anniversary, alam to ng mga leaders pag nagmi-meeting kami nung wala pang pandemic, pag may mga salo-salo tayo, binibilinan ko sila na pag-anniversary natin, lalo pagkasabay natin yung oras ng kanilang pananambahan, huwag kayong mag-i-invite ng ibang miyembro ng may membro kasi maapektuhan yung church sila pag pinadalo natin sila sa ating anniversary. Di ba? Kasi pareho ng oras eh. Bakit? Eh may kainan tayo, tiyak na uuuhang ka eh. Di ba no? Kasi may okasyon tayo. Eh paano na yung church na panggagalingan nun? Imagine mo, handang-handa yung lahat ng mga manggagawa nung sa linggo, yung pastor, yung musicians, everything, lahat ng may part. Tapos makikita niyo yung membro niya, kakalahati na lang kasi yung kalahati dumalo ng anniversary nung ibang church. O kaya nung ginagawa, pinagbibilinan ko sila. At ang katwiran ko pa, hindi nila ma-appreciate yung ating anniversary kasi hindi naman sila membro rito ng matagal na panahon na kasama natin na alam nila kasaysayan natin. O kaya hindi natin yan ginagawa. Pag may kasabay tayo lang. Tayo mag-enjoy dyan. Tayo makaka-appreciate yan. Bakit in honor? Doon sa church na yun. Alam nyo ba na isa sa mga dahilan kung bakit nadi-divide ang church? Alam nyo kung bakit? Sa mga ganitong pag-uugali ng mga pastor.
O kaya sabi ko, turn down ko ng konti para sa amin naman tatama, hindi naman sa inyo eh. Yung bang feeling mo ng ibang pastor, mas magaling siya kaysa sa iba? Yung bang lahat ay pinakikialaman mo dahil ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ng pinakamahusay at pinaka-spiritual? Alam niyo, may mga pastor pa naman pag kinausap ng miyembro at sinabi niya may problema sa church, ay, nako, yun ang gustong-gusto nila. Wala pa yata sa kasaysayan ng buhay ko na may pastor na lumapit sa akin at nagsabi, Pastor, may dumadalo sa aking membro mo. Ano bang problema nun? Wala, kahit isa. Merong isang pangyayari sa akin na isang pastor nang hiram ng leader. Meron nun. Pastor, pero may mga ako ng isang leader mo. Ayoko banggitin ko anong leader, baka kasi mapinpoint nyo yung church eh. Ay sabi ko, sige, kung kulang ka ng manggagawa, okay lang naman sa akin. Kasi dito sa church naman, sa totoo lang, dami natin manggagawa rito, napakahusay, no? E di senior ko, ang masama, hindi na naibalik. O okay pa rin sa akin yun, sa totoo lang. At least nakapaglingkod dun yun. Nakapagpunla dun yun, nakapag-develop dun yun. Pero majority, walang ho, walang ha. At sila pa yung magagaling. Ay nako, ito namang mga membro, hindi ko alam kung anong discernment meron sila, kung anong natutunan nila sa kanilang buhay bilang Kristiyano na hindi nila ma-discern yung sinasabi ng pastor. Alam nyo, maging matalino kayo. Pag ang pastor nakausap nyo, hinihikayat kayo na makuha kayo, huwag kayong pumunta dun. Huwag. Mapapahama kayo. Maniwala kayo sa akin o hindi. Doon pa lang makikilala nyo na sila. Ilan na yung binigyan ko ng pagkakataon dito sa church na maglingkod, pagdating ng araw nung lumabas, may tangay. O ngayon, anong ginawa ko? Hindi na sila makapaglilingkod. Gusto nyo mag-drop name ako? O mag-name drop ako? Ay, naku po. O, hindi na pwede. Kahit gaano ka kahusay, kahit binigyan kita ng chance na magsalita sa church, binigyan kita ng church na makapaglingkod sa iglesia, makapag-minister, pero dahil sa ginawa mo, hindi na pwede. Ay, hindi ako umakausap ng membro. Pag ganyan ang problema, kinakausap ko mismo yung, ba't ko kakausapin ng membro, di niya maintindihan yun. Sa huli, aawayin ka pa noon. Sa huli, yung pa yung tama, yung sinamahan. O, dito lang sa Orion, kamakailan lang, gusto niyong malaman. O, magmamarites ako sa inyo. Alam niyo, para alam niyo kung kanino kayo. Sabi ko nga sa inyo, ako napaka-open-minded ako kung gusto niyong lumipat ng church. Wala kayong maririnig sa akin. Wala. Ang mahalaga lang sa akin, ang inyong spiritual growth. Kung saan kayo lalago, kung saan kayo iinam, kung saan kayo uunlad, okay lang yun sa akin. Pag hindi sa church na ito, okay lang sa akin. Pero maging matalino naman sana kayo sa inyong lilipatan. Nako, ang daming mga pastor, hindi ko naman alam. Gusto nyo mag-open up ako ng ilang mga portion ng aking buhay na naranasan ko sa loob ng mahigit kalahating 30, mahigit na taon na ako sa paglilingkod sa totoo lang. Kalahati ng buhay ko nasa paglilingkod, kaya bigyan nyo ako ng pagkakataon na kahit may mga ilan sa inyo, mga ilan hindi ko sinasabing lahat, na ayaw pa akong mag-retire. Pagbigyan nyo na ako, may panahon talaga akong tinakda sa sarili ko. Kasi buong buhay ko puro tao. No? Bigyan nyo naman ako ng pagkakataong mag-enjoy na walang iniisip na tao. No? Darating tayo sa taon na yun. No? Hintayin nyo yun. Sa mahabang panahon ng aking pagpapastor, sa totoo lang, kaya noon gusto ko yung ugali ng mga kahigpitan ng mga leader noon Si Kuya Ami, isa yan sa pinakamahigpit na leader nung araw. Kasi si Kuya Ami po, sa kasaysayan, pag mag-anniversary pa tayo, matagal pa, no? Sayang, magpapasko pala. Si Kuya Ami, makasaysayan ng buhay niya sa church. Sa totoo lang ako, kung talagang hindi lang masama na gawa ng rebulto, gagawa ko ng rebulto sa harap yan. Kasi saan ka naman nakakita? Saan ka naman nakakita ng naging membro ng church, naging leader ng church? Lahat naging leader siya. Magsabi kayo. Sige. Hindi yan. Naging youth leader yan. Naging men's, ngayon, nasa men's pa rin siya. Naging WMD leader din yata yan. Naging praise and worship leader din yata yan. Sunday school leader, lahat. Napaglingkuran yan.
Alam niyo, gusto ko sa pag-uugali nila na develop sa kanilang buhay. During that time, yung kahigpitan. Kasi na-born again ako 1984. Sila na yung mga leaders sa church. Alam niyo, pag dumalo kami sa ibang church, halimbawa may nag-invite sa aming ibang church, ay ito, maaalala to ng, yung mga kasing edad ko dyan na naging, di ba, may nag-invite sa ating ibang church, merong gawain ng mga kabataan, sasama tayo. Si Kuya Ame, andun yun. Babantayan niya yung mga membro. Para kung sakaling may sabihing ibang turo, doon sa turo natin, masasaway niya yun. Hindi doon sa nagtuturo. Siyempre, unethical yun. Doon sa mga membro natin. Mapapaalalahanan nila. Kita nyo yung... Kasi talagang mapanganib. Yun ang hindi ko maintindihan. Bakit hindi makita ng mga membro na mapanganib po yung palipat-lipat talaga. Yung pag kinumbinsi tayo ng isang pastor na sa church namin ay maganda, sa church namin ay mahusay, sa church namin ay may sistema, dito ka sa amin, dito ka na lang. Nako, walang mangyayari dyan sa church mo. Mag-ingat kayo. Maging matalino kayo. Ako may mga pastor, hindi naman din makakaligtas. Kaya lang, ako kasi hindi kasi ako mapagpatol. Tahimik lang ako, i-absorb ko lang yon. Tapos sige, akin na lang lahat yung naririnig ko na yon. May mga pastor dito lang sa oil, nagsasalita ng laban tungkol sa akin. May mga kinakausap sa inyo Na ako, ang assessment ko, hindi ko alam bakit sila naiinggit sa akin. Hindi ko po alam. Ako sa totoo lang, alam yun, hindi ko rin alam nitong nangyayari sa buhay ko yung ganito kung naging kapugin. Ilang taon na ako, ganito ako kaayos magdamit, di ko alam Wala akong magagawa kasi, di ko rin maintindihan Alam ko may mga pastor, kinu-question yung kabuhayan namin. Naku, kung alam lang nyo kung gaano ko katyaga, kung gaano ko kaayos sa kabuhayan. Kaya nga napansin ninyo, never akong nanghingi sa inyo sa panahon na dumadaan kami. Napansin ninyo, no? Napansin ninyo yun. Wala akong kinakatok sa inyo. Merong ang galit na galit sa akin. Sabi niya, Pastor, ikaw, hindi kita maintindihan. Sabi ko, bakit? Ito, konsyelto ng bayan. Ang lakas-lakas mo. Ako nga, sabi niya, kayang-kaya kita Bakit tayo mong humingi ng tulong? May ginamit pang isang kapatid sa atin yun na malakas din sa kanya. Sabi ko sa kanya, hanggang kaya ko, sabi ko. Hayaan mo na yung sa iba na hindi nila kaya ang lumapit sa inyo. Nagagalit sa kanya. Yung isa kong kumpare, sabi niya, lapit ka kay Mayor. Pira. Hindi naman pangkaraniwan ang relasyon mo doon. Sanggang dikit kayo, sabi sa akin ng kumpare. Sabi ko, hayaan mo na sa iba na lang ang lumapit doon. Sige, magsalita rito. Baka meron akong nilapitan sa inyo. Patawarin ako ng Diyos. Nakinato ko kayo. Nagpapasalamat ako sa mga nagkusang loob na nakikiramay sa aming pinagdadaanan. Pero ako mismo ang nagsabi sa inyo, tulungan niyo ako, kailangan ko ng tulong. Tanungin niyo yung leaders ng church. Kung nagpa-meeting ako sa kanya, miniting ko silang lahat, pwede bang tulungan niyo ako? Matindi ang pinagdadaanan ko, mabigat yung aming pangangailangan. Tanungin niyo sila. Never akong nagkaroon ng agenda sa meeting na pinag-usapan namin yung pangangailangan namin. Mamamangha kayo. Siguro tatanungin, saan kayo nakakuha ng pera? Kasi imagine nyo, during that time, sa huling bahagi ng buhay ng asawa ko, 75,000 ang kailangan kong erase a month. Sa lahat-lahat na kailangan namin i-provide para maging maayos siya, maging komportable siya. Kasi ayoko kasing umabot sa point na kanyang buhay na hindi siya maging komportable. Pinilit ko maging komportable siya. 75,000 naman, hindi maliit na pera. Saan ko po yung kinuha? Sige nga, kung hindi naman pala ako lumapit sa church, wala naman pala akong nilapitang tao sa iglesia, wala naman pala akong mga kaibigan na kinatok saan. Alam niyo kung saan ko yung kinuha? Nakahukay po ako ng ginto. Yun yung pinakamadaling explanation doon. Sa totoo lang. Tumama ako sa loto. Baka may tumataya sa loto dyan. Di ba yun ang pinakamadali? Kung nag-iisip kayo sa mga pangyayaring yun. Tanong, Kristiyano ko ba kayo? Mananampalataya ba kayo? Tanong, nagtitiwala ba kayo sa Diyos? Saan ako makunguha? Sige nga, tanungin ko nga kayo. Saan? Sige nga, sino magpo-provide sa akin sa palagay ninyo? Sino?
Tama kayo ng iniisip. Sa mga may pananampalataya, ang Diyos po ang gumawa ng lahat ng iyon sa aming buhay. Kung paano niya yung ginawa, hindi ko alam. Basta ang mahalaga, nag-survive kami during that time. Palagay ko, dito nangangailangan ng training ang maraming mga pastor. Sa panahon pa naman natin, ang pastor biglang lilitaw na lang, pastor na siya. Nagugulat ka eh. Pastor na siya. Ha? Yung bang hindi mo malaman kung saan nanggaling yung sino nagpatong ng kamay, kasi mahalaga sa Biblia yun, anong organisasyon, biglang-bigla na lang pagdating pastor na siya. Ang dami pa naman ganyan ngayon. Tayo naman mga miyembro, na naiintindihan ko naman kayo kasi mga tupa kayo. Tupa, di ang dalhin yung mapapaniwala, ang dalhin yung makumbinsi, kasi tupa nga eh. Kasi yun ang kaibahan ng tupa at saka kambing. Alam nyo yun, yung tupa kasi, naku, napakadali niyang matangay. Mapapaniwalain yung tupa kaysa kambing. Di natangay. Hindi mo alam kung saan ang galing eh. Ako tahimik lang ako sa totoo lang kasi ayoko din namang maging kasiraan sa kanila yon. Kung magbibilang ako ng mga pastor, alam nyo, na inaccept ko lang, tinanggap ko lang, sige, kung kaya mong alagaan yung membro na kinukumbinsi mo, di sige, okay lang sa akin, tahimik lang. Bagamat may mga leader ako na nagagalit sa akin, pastor, bakit hindi kayo nagsasalita? Ganito talaga yung karne matagal. Siyempre, meron pa naman nagluto ng karne. Pag pasulak mo, luto na, matagal talaga. Mga 1 oras pa tayo, magpapalambot. Napansin niyo wala akong sinishare sa inyo sa part ko, no? Ito, ngayon lang kasi sabi ko sa inyo, matanda na kasi ako, gusto ko, pangaralan na lang kayo, sabihan kayo. Ako may experience pa nga ako ganito eh. Pag may membro na may problema, nangangailangan sa akin ang takbo niyan, siyempre ako absorb ko yan. Pag nag-open sa'yo, pakinig ka, absorb ka, lahat, dadali mo na yon. Pag panahon po na maayos na buhay nila, alam nyo, hindi ka na maaalala. Hindi ko sinasabing pumunta sa akin at i-bless ako, hindi po. Ano po sinasabi ko? Ito wala akong kahit anumang motive dito, wala akong malis dito. Alam niyo, may mga pangyayari ako sa pagpapastor. Wala naman sa akin ito, nakakagaan ng trabaho ko ito. Noong panahon na may pinagdadaanan sa akin, pagka mayroong iyahandog na bahay, may iyahandog na kotse, may iyahandog na anak, may kakasal, hindi ka na maaalala. Hello? Hindi na. Sa totoo lang, gusto ko nga yun, wala akong trabaho eh. Hindi madadagdagan yung work ko eh. Pero, for ethics sake, di ba? Sa usapin ng behavior ng pag-uugali ng ethics natin bilang miyembro, dapat naiisip natin yun. Kahit pa ang dahilan ninyo, wala akong lisensya sa pagkakasal ngayon. Ang mahalaga lang, kumato kayo. At alam nyo, nakapagkakasal ako kahit walang lisensya. Sa totoo lang, mas mabisa pa. Mahirap i-dissolve. Baka akala ninyo, baka may mga nagsasalita diyang pastor na sinasabi, naku, si pastor nyo, di nakakapagkasal yan. Kasi gusto nyo lang palabasin na hindi na ako legitimate na pastor. Malapit na. Malapit na akong mag-retire. Alam ko, may naririnig kayong ganun eh. Naku, walang katigil-tigil. Sabi ko nga sa inyo eh. Hindi naman nyo ako kailangan ipagtanggol sa totoo lang. Sinasabi ko lang ito sa inyo para maging matalino kayo sa mga pastor na nagsasalita sa inyo. Sa tagal ko na ng pagpapastor, 30 years, hindi pa ako legitimate. Sila legitimate, nadadala 2 taon, 3 taon pa lang nagpapastor. Sige, kayo na ang legitimate. At ako na ang illegitimate. At huwag silang nagmamadali, isang araw, magiging illegitimate pastor na ako. Ilang taon na lang yun. Kasi ang target ko, 60 years old eh. 57 na ako, nung 58 na ako next year. Yes.
2 taon na lang. 60 years old na ako. Naandyan lahat yan. Baka akala nyo, kasi minsan akala nyo, madali lang buhay namin, Dio. Hindi ka lamang sa membro nagkakaproblema, pati sa kapawang pastor. Nang ipinagtataka ko, hindi naman ako nakikisalamuha sa kanila. Hindi naman ako nag-i-involve sa mga organisasyon nila. Tahimik lang naman ako mag-isa. Bakit hindi pa rin sila tumitigil? Yun ang hindi ko maintindihan. At pinipilit kayong ligawan. Ako, anong gusto nilang i-prove? Kita nyo, no? Wag na wag. Wag na wag. Respect other churches. Kahit pa napakahusay ng iyong iglesia o ng kanilang iglesia. Alam niyo, may mga pastor pa naman o leaders na kaisipan, ay, okay lang kasi ito ang kadalasan, ito yung cause ng division sa church. Ito, sa totoo lang. Ako, nagpapasalamat ako sa biyaya ng Diyos dahil sa mga leaders na meron ako, nakukontrol natin yung problema sa church at hindi tayo nadidivide. May mga mangilang-ilang lalabas, babalik din, lalabas, babalik din. Pero yung na-divide tayo sa church, salamat sa biyaya ng Diyos. Kasi alam nyo, yung unethical behavior na yan ng marami mga leaders o ng mga pastor, kadalasan nagkikreate yan ng division sa church. May mga pastor pa naman o leaders na kaisipan na yan, okay lang na ma-divide ang church, mahalaga lumalaki kaharian ng Diyos. Galing, no? Ang galing ng justification. Totoo nga naman. Mali mo, pag na-divide yung church, ito yung naging dalawa ng church, lumaki. Ang ganda ng katuwiran nila, no? So at least, lumaki ang kaharian ng Diyos. Ganon? Lumalaki nga ba ang kaharian ng Diyos o dumadami lang ang iglesia, pero hindi naman dumadami kaluluwa? Wala silang pakialam kung may iglesia silang nasasagasaan. Mahilig silang mangisda sa aquarium. Alam niyo yon? Aba, ang pinakamagandang paraan ng pangingisda na sigurado may huli kayo, sa aquarium kayo mangisda. Yun, sigurado makakahuli kayo. Una, kita mo na yung isda. Kasi pag sa dagat ka ng isda, hindi mo makikisdain. Hahanapin mo pa yung iisdain mo. Doon kitang-kita mo, makakapili ka pa. Mataba itong isda na to. Ito nga yung bingwitin ko. Pag hindi mo mabingwit, hindi mo mapainan. Kasi ayaw mag-bait doon sa pain mo. Tigas ang ulo mo, kuha ng salok. Yan. Tsak, huli ka na. Ang daming ganyan ngayon ng mga pastor. Daming ganyan ngayon mga iglesia. Nangingisda saan? Sa mga aquarium. Pakinggan nyo ito, medyo masakit ito. Walang puwang sa iglesia ng Panginoon. Ang division o pagkakahati-hati, tandaan nyo yan. Kahit anong gawin pa ninyong katwiran, walang puwang sa iglesia ng Panginoon, division o pagkakahati-hati. Laban at tuto lang Diyos sa pagkakahati-hati sa loob ng iglesia. Bigyan niyo ako ng talata sa Biblia. Nakalooban ng Diyos ang division sa loob ng church, ang pagkakahati-hati sa loob ng church, o sa anumang organisasyon. Bigyan niyo ako. At yan po ang dahilan para sa information ninyong lahat. Kung bakit nanahimik ako sa Assemblies of God, para maintindihan nyo na rin, matagal na itong nakatago, matagal na akong pinutakti dito, matagal na akong pinag-isipan ng masama. Gusto nyo malaman kung bakit ako nanahimik sa Assemblies of God? 2 termino ako bilang district officials ng Assemblies of God. Alam nila, Pastor Alani yan. Isa ako sa pumipirma at nag-i-interview ng mga nililisensyahan during that time. Nung may pagkakataon na akong humabol, hindi na ako humabol. Nagdeklara ako na hindi na ako hahabol for another term nung nandun kami sa Baguio sa convention ng mga pastor ng Assemblies of God ng Central Luzon District Council. Anong dahilan? Anong dahilan? Sige nga, anong dahilan ko? Wala akong naging kaaway, kilala ako ng mga yan. Kilala ko ng mga kasama kong pastor ng mga leaders. Pag may problema sila sa akin, binibigay. Kung tatawagin ko yung mga kasama ko, papatunayan na, Pastor, ikaw ang magandil ng problema ng pastor na ito, sa akin na ibibigay. Basta problema ng church, si pastor na bahala dyan. Kung paano i-handle yung problema ng church. Anong dahilan ko? Convention namin. Pagkatapos ko mag-report, sabi ko sa kabulungan ng mga pastor, pagpasensyahan na po ninyo ako sa gagawin kong desisyon. Hindi na po ako hahabol ngayong taon. Kahit po gustuhin man ninyong ilagay ninyo ako sa nomination ballot.
Sarado na po ako dyan. Ito na ho yung huling termino ko sa leadership. Yung mga nagsasalitang pastor na yon, ako hindi ko sa inyo sinabi to na matagal na panahon na ganyan pala ang naging credential ko sa pagpapastor. Umabot ako doon sa pinapangarap ng maraming pastor na kapangyarihan. Pero kusa akong binitiwan yung kapangyarihan. Bakit? Alam niyo kung saan ako nakakarating dahil sa kapangyarihan? Hanggang national. Kilala ako ng mga national head natin. General Superintendent, yung mga matataas na posisyon, kilala ko ng mga yan. Bakit ko binitiwan yung kapangyarihan? Alam niyo kung bakit? Because of division. During that time, nahati ang Assemblies of God mula sa taas, doon ang galing sa taas. Na hindi ko kayang i-violate sa sinasabi ng Biblia, na hindi ko matanggap na i-violate sa sinasabi ng Biblia. Hanggang umabot sa court. Para maintindihan nyo na to, hanggang umabot sa court na nagdimandahan. Sige nga, ako bilang pastor na nangangaral ng mga salita ng Diyos na sinasabing dapat nating sundin ang sinasabi ng salita ng Diyos, nang sabi ng salita ng Diyos, huwag niyong dadalhin sa hukuman ng mga hintil ang inyong anumang usapin dahil darating ang araw, kayo ang hahatol sa kanila. So, sa akin, na naniniwala sa salita ng Diyos, anong gagawin ko? Dahil hindi ko kaya yung ganoong kaisipan, yung ganoong prinsipyo. Nag-give up ako. Binitiwan ko yung kapangyarihan. At ayokong ma-impluensya nila sa ganong paniniwala na pwede naman basta may usapin at hindi magkasundo, magdimandahan na lang. Yan o ang problema during that time. Na hindi po ako kumibo, hindi po ako nagtanggol sa kahit kaninong pastor ng Assemblies of God na nagsasalita. Hindi na Assemblies of God si pastor. Gusto niyong bigyan ko kayo ng katakot-takot na certification nung ako'y naglilingkod. Kung paano nila ako pinaparangalan, ako po, malulula kayo sa mga parangal. Ay, pag nilagay ko sa dingding, pagkadami-dami mga parangal. Tapos pagkatapos ng pangyayaring iyon, dahil lamang sa pagsunod ko sa Biblia, after that, anong sabi ng mga pastor? Ako na ang masama. Hindi na ako Assemblies of God. So nyo makita nyo yung credential ko sa Assemblies of God? Yung ordination ko sa Assemblies of God? In fact, lagi ko nga dala-dala sa kotse yan eh. Meron kami certificate of ordination na inordain ka ng Assemblies of God. Bakit ko dala-dala sa kotse? Pag dumadaan ako ng checkpoint at nasita ako, yun ang ipapakita ko. Dahil ano ako? Apor. Sa pastor. Sana maintindihan ninyo ako ngayong umaga, kahit galit kayo sa akin. For the first time sa mahabang panahon ngayon ako nagsalita. Bakit? Mag-retire na kasi ako. At least magalit kayo na magalit sa akin, iiwanan ko naman na kayo. O, di ba? Hindi ako nagtanggol. At hindi ko kailangan magtanggol sa kanila. Pastoral ethics. Ang bihira yung mga doktor nga at saka mga dentist, teachers, ang tindi ng sinusunod niyang ethics as far as their profession is concerned, no? Tayo pang mga pastor. Walang puwang sa iglesia ng Panginoon. Lagi niyong tatandaan ang division ng pagkakahati-hati. Laban at tutulang Diyos sa bagay na ito. Anong sabi ng Romans chapter 16 verse 17 to 18? Ngayon, ipinamamani ko sa inyo mga kapatid na tandaan ninyo, yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahagi at ng mga katitasuran laban sa mga aral ninyong mga pag-aralan. At kayo'y magsilayo sa kanila. Magsilayo kayo sa kanila. Tindi ng Biblia, lumayo kayo sa kanila. Sipin mo, may nag-message sa akin, nagulat ako ay. May nag-message sa akin, Pastor, binato sa akin yung PM doon sa kanya na authority. Authority dito sa mundo. Piniem sa kanya na sinasabi na hindi na po namin yan official na pastor. Tinanggal na po namin yan sa aming organisasyon, sa aming iglesia.
Ibinato sa akin. Nagulat ako eh. At alam na yan ng barangay captain. Imagine nyo. Sipin mo nga anong... Alam na raw ng barangay captain na nahati na yung church at wala na dun sa kanyang organisasyon yung humating pastor. Di ba nakakahiya yun? Hanggang maaari nga pag-usapin ng iglesia, tinatago yan sa labas eh. Bakit? Sa anong layunin? Hindi para pagtakpan na nangyayari sa iglesia. Para ano? Proteksyon na natin yung kaluluwa. Na baka mag-isip sa atin ng masama. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam mga talumpati ay dinadaya ang puso ng mga walang malay. Unang Korinto Kapitulo 1 talatang 10. Ngayon, pinamamani ko sa inyo mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayong lahat ay mga salita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo ay mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Kaya kahit ano pang dahilan, hindi acceptable sa Diyos ang divisive spirit. Nakakalungkot isipin na marami sa mga Kristiyano ngayon ang walang pagsasaalang-alang sa malaking kasiraan ay dudulot ng ganitong pag-uugali. At ang masakit, mukhang kultura na yata ito ngayon sa ating panahon. Kunting kibot sa iglesia, layas. Pag may kapatiran na nakaaway, lipat ng ibang church. Pag hindi nagustuhan ng sermon ng pastor, umalis. Ang masakit pa nito, pag nakayag ng ibang iglesia, lipat doon. At ang masakit pa nito, walang umaalis nang hindi nagsasalita laban sa pinanggalingan. Wala nang naging tama sa inalisan kundi siya. Wala nang buti na nakita sa iglesia na inalisan. Sa totoo lang, walang umaalis ng church na pag-alis siya, hindi siya magsasalita ng masama sa pinanggalingan niya. Walang sasabihin mabuti. Alam mo, kaya umalis ako sa church, ang ganda mo ng church na yan. Ang sarap mga kasama ng mga member dyan. Ay, pastor, ay, sabi, gustong-gusto ko yung pastor, kaya umalis ako sa church na yan. Ay, puro masama. Puro pangit ang sasabihin. Hinaan natin ng konti yung apoy. Alam nyo, bibigyan ko kayo ng wisdom. Kung sakaling dumating sa point ng inyong buhay na talagang nandun na kayo sa inyong final decision, naaalis kayo ng church at lilipat kayo sa iba, ang aking words of wisdom sa inyo, huwag kayong magsasalita ng masama tungkol sa pinanggalingan yung church. Alam niyo kung bakit? Para may pagkakataon pa kayo isang araw, baka magkaroon kayo ng self-realization na mas masama pa pala yung church sa pinuntahan nyo. Gusto nyong bumalik. At least, bukas ang pinto ninyo. Yung church, laging bukas ang pinto niyan. Kayo. Kasi oras na magsalita kayo ng masama, kayo ang magsasara ng pinto para makabalik kayo. Nakuha niyo yung wisdom? Kaya hindi ako nagsasalita ng masama. Sa umalis sa akin, alam niyo kung bakit? Para laging bukas ang aking pinto sa kanya na makabalik siya. Dahil oras na magsalita din ako ng masama sa kanya, nagsara siya ng pinto, nagsara na rin ako ng pinto. Hindi na kami magkakaroon ng pagkakataon na magkabalikan pa. Nakuha niyo yung wisdom? Kung sakali lang, wag na wag. Wag na wag. Kahit gaano katindi ang inyong naranasan, isipan niyo inyong bibig. Dahil isang araw, nako, at titiyakin ko sa inyo, darating kayo sa point ng inyong buhay na maisip nyo, balik na lang ako sa church, paano kung nakapagsalita ka na ng masama? Paano kung nadurog mo na yung church na yun? Ikaw mismo, hindi mo magawang makakabang kasi naiisip mo yung hiya sa sarili mo. Ilan ba ito? Pang-apat, yes. Help make your church better, not transfer to a better church. Ganda, no? Kung gusto mo pala ng maunlad at maayos na iglesia, yung pala ang hinahanap mo, itumulong ka. Mag-involve ka. Baka kaya sa iyo ipinakita ng Diyos ang pangangailangan dahil ikaw ang gustong gamitin ng Diyos para sa paglago at pag-uunlad ng iglesia. Kaya pala ikaw ang lagi nakakakita. Minsan, ang dami nating hinahanap sa iglesia. Ang daming dapat na gusto natin na meron ng iglesia. Ang problema, kaya pala wala sa iglesia ang mga hinahanap natin. Yung pala ang nasa atin. Yung pala.
Ikaw pala ang kailangan para mapunan yung hinahanap mo. Ikaw pala ang meron noon na ayaw mo lang i-share sa iglesia. O real talk tayo. Iipihit natin ng konting medyo mainit. Alam nyo ba na marami, hindi naman lahat, sa mga membro ng iglesia, sa mga mapaghanap sa iglesia, na sila ang hindi mapagbigay. O, yung mapaghanap, sila yung hindi nag-share, sila yung hindi mapagbigay. O dahil diyan panglima, puntahan natin yung panglimang ethics. Real talk. Pay your tithes. Ito na. Dito, maniwala ka, sunog itong pinapalambot natin. Give your tithes or financial support to the church you are a member of. Hindi kung saan-saan nyo dinadala yung tithes nyo, hindi kung saan-saan nyo sinusupport. At pa-spiritual pa kayo kasi ano kailangan ng church na yun eh. Doon ako tutulong sa misyonaryo na yun. Doon ko dadalhin yung tithes ko. Kasi sa iglesia ko naman, mayaman na yung church namin eh. Di kasunod pa yun, mayaman na si pastor eh. Isipin ninyo, saan naman kayo hahanap ng tao na kumain ng Jollibee at nagbayad sa McDonald's? Payag kayo nun? Kung kayo may-ari ng McDonald's, ng Jollibee, kumain ka ng Jollibee, nagbayad ka sa McDonald's? At mayroon pang ang ilan na pagkatapos kumain, lumayas na agad at hindi pa nagbayad. Ay, sa church maraming yan. Dito kumakain linggo-linggo. Dito pinalalago. Dito pinauulad yung pananampalataya. Dito pinapalusog yung buhay Kristiyano sa lahat ng area ng paglilingkod. Sige nga. Gusto lahat libre. At ang itinuturo na magbayad yung iba para sa kanya. O, real talk tayo. Sa totoo lang, marami hong ganito sa church. Ayokong pataasin ang inyong kamay. Ako hindi ko ho alam kasi hindi ko naman tinitingnan ng record. Honest ako dyan. Hindi ako natitingin ng record ng church. Pero kayo nakakaalam. Pag nagtaasan tayo ng kamay, kung sino rito ang nagsusupport financially sa church, lalo na sa usapin ng kanilang ikapo, naku po, baka magulat kayo, mamamangha kayo sa kasaganaan ng ating iglesia na wala pa pala sa 50%. Hindi ko alam, sa totoo lang, lalambang ako eh. Wala pa siguro sa 30%. Nilalambang ko lang to. Sa totoo, hindi ako nagtitingin ng record. Imagine niyo, ganito tayo kasagana, ganito kaayos ang ating iglesia, ganito tayo pinagpala ng Diyos. Hindi naman ako nagbibigay ng ikapo. At marami pala kaming hindi nagbibigay ng ikapo. Pero ganito pa rin kaunlad. Naisip niyo ba yon? Nasarap ako sa aircon ng lamig. Yes, hallelujah. Ang ganda ng aming mga instrumento. Sarap sa tenga. Ako, pinagmamalaki ko yung musical instrument natin kasi ang sarap talaga sa tenga. Ang ganda ng aming lugar, maayos. Naku, hintayin matapos lang ang COVID. Matapos lang ang COVID, gigipain natin to. Sa totoo lang. Papalitan natin to ng mas maganda. Imagine niyo marami sa atin. Enjoy natin yung facilities ng church. Enjoy natin yung mga paglilingkod natin sa labas. Enjoy natin yung paglilingkod natin sa iba't ibang ministry. Pero hindi natin naisip na dapat pala kasama tayo sa bumabalikat ng mga enjoyment na yun. Naisip po ba natin yan? Yan. Isa sa mga dapat na maging behavior ng membro sa kanyang iglesia na kinabibilangan. Pay your tithes. Kung ayaw ho ninyo mag-ikapo sa iglesyang ito dahil mayaman ang ating iglesia, lumipat kayo ng church, lipat kayo. Paglipat nyo, magbayad, magbigay kayo doon. Kung saan kayo kakain. Sa totoo lang, never na naging concern ko to sa paglilingkod. Never. Hindi ko to naging motivation sa buong buhay ko. Sa totoo lang, alam ng mga leaders ko yan. Wala akong pakialam sa pera ng church. Sa totoo lang, ganyan ako ka-objective sa ministry. Bakit? Kasi since the beginning, laging ang Diyos ang tinatawagan ko pag may pangangailangan ako. Wala akong pakialam dyan.
Ang pakialam kong lagi, yung paglago ninyo, ang pakialam kong lagi, yung paglusog ng inyong buhay, yung as far as material is concerned, kabuhayan, pangarap ko yun. Lagi akong, tuwang-tuwa akong lagi pag nakikita ko ang pag-unlad ng inyong mga kabuhayan. Ipinagmamalaki ko ang inyong mga pamilya, pinagmamalaki ko ang inyong mga buhay pag kayo pinauunlad na ng Diyos. At karamihan, hindi man lahat ng mga umunlad, alam nyo, ang nakakatawa, pag pinuntahan nyo ang record, they pay their tithes. Lagi natin sinasabi sa ating mga anak, ako, hindi ako nangangamba sa aking anak kasi dating araw, bahala ang Diyos dyan, nasa kamay ng Panginoon ang kinabukasan ng aking anak. Tama naman po yun. Tama naman po yun. Pero, hindi po nila mararanasan ang lubos yun kung hindi natin sila tuturuan ng magandang halimbawa na sila po ay magbigay ng kanilang ikapo sa church. Proven ito. Record na magkasabi. Yung anak kong bunso, si Royel, alam nyo kung gaano kadisiplinado yan. Buhat nang niya nag-aral. Itinatabi niya yung ikapo. Nag-pandemic tayo, tinatabi niya yan, iniipon niya, hindi niya yung ginagalaw. Pag may pagkakataon na may bibigay niya yung kanyang ikapo, yung bunso kong anak na lalaki, ibibigay niya, record na magsasabi niya. Alam niyo sino makapagsasabi? Hanggang ngayon, nag-aaral yung aking anak, college. Anong tawag sa schooling na yun? Homeschooling. Sa bahay lang nag-aaral. O dahil sa blessing ng Panginoon, tanungin niya siya, never siyang namroblema sa pera. Never. Dahil sa binibigyan ko siya, hindi. Sa totoo lang. Maliban doon sa kailangan niya sa pag-aaral nung meron pang face-to-face, binibigyan ko siya ng alaw. Ngayon, tingnan ninyo, dahil sa katapatan ng aking anak sa pag-ikapo, may trabaho habang nag-aaral. Kaya nakakapag-ikapo. May trabaho. May online work. Siyempre, hindi man lahat ganun katapat sa iyo mga anak. Pero at least, dapat natin na may turo sa kanila, anak, kailangan natin magbigay ng ikapo kung saan tayo sa church kumakain, kung saan tayo church dumadalo, kung saan tayo church membro. Ang tanong, mawawalan ba kayo pag nagbigay kayo ng ikapo? O kung ang katwiran nyo ngayon, baka nasa isip nyo may nagturo sa inyo. Salamat yung isa lumayas na nagtuturo na ang ikapo daw ay hindi raw sa bagong tipan. At yun daw sa lumang tipan lang. Pinipilit i-penetrate ang kaisipan ng mga membro. O baka meron no dito, pastor kasi ang ikapo, sa lumang tipan lang yan, wala na sa bagong tipan yan eh. Ganon. Subukan nga natin. Malakay 3:10, puntahan muna natin ang lumang tipan. Sabi ng Malakay 3:10, dali ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon ng Makbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo mga durungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. Ang linaw sa utos ng lumang tipan. Dali ninyo ang inyong 10 bahagi sa kamalig. Saan ang layunin? Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. O kaya ito, lahat ng pangangailangan na dapat nating provide, pinuprovide. O kung kinu-question ninyo ako, na tumatanggap ako, galing doon sa inyong ikapo, tumatanggap ako, bakit? Siyempre kasama ako sa kakain. Nakuha niyo point, para at least real talk tayo. Kasi matagal ko itong, sa totoo lang, matagal ko itong, sabi ko nga sa inyo, ngayon lang ako sa inyo nagsalita ng diretsuhan, na para tayo nasa pressure cooker lahat, nang kakainin natin ay karne. Kaya wag kayo alam ko nagmamadali kayo ngayon, mga gaganyan kayo, mga hindi nyo malam, tagal naman na pastor. Bukas na sinihan ngayon, ano? Di ba bukas na? Sa Metro Manila, bukas na sinihan. Ayan ko rito sa ating province dahil nasa level 3 tayo, level 2, lalong bubuksan na yan, no? Di ba, no? And sa atin, hindi pa. Bukas na pala ang sinihan. O, tanong, sige, sino sa inyo rito yung nanood kayo ng sine na nagbayad kayo pagkatapos lang ninyong makapanood ng sine? Meron nung dito nun? Yung nakapanood kayo, nanood kayo, manonood ako ng sine, pasok ka sa sinihan. Tapos pagkatapos mong manood ng sine, saka ka lang magbabayad. Meron kayong nakitang sinihan ganon? Pangit yung napanood ko, di na ako magbabayad. Pag magbabayad ako maganda.
Meron kayong ganong sinihan, gandang sinihan nun. Pero maraming church na ganon. Na maraming miyembro, sige nga, kung sa sinihan hindi nyo nga magawa yun, bakit sa church nagagawa ninyo? Upo kayo dyan, upo. Air condition, sarap. Siguro sa babang gagawin nating church, gawin na nating malalambot yung upuan, yung nare-recline. Di ba may ganon sa sinihan dito? Di sa sinihan nyo gagan. Aris, hanap ka nga ng aris, ha? Hanap ka ng ganon mga upuan. Tingnan natin, baka kaya nating mamili nun. Yung pagka medyo, di ba sa sinihan ganon? Nakapanood na ako doon sa sinihan, dyan sa atin, nakaganon kami, sarap-sarap parang ang laki-laki ng space mo. O di na tayo mamumroblema sa social distancing, Brad. Malaking space noon ganyan O di ba, pag nakaganyan kayo, sarap no, malambot. Tapos tuduhan natin yung aircon, no? Kaya lang, lalakihan yung tights nyo. Yun ang ibig sabihin nun. No, lalakihan yung tights nyo kasi bibili tayo noon Tapos maghanap ka ng technology, Aris, kasi i-design din naman natin. Gagawa ko ng mga bawat upuan. Gumagalaw na rin yung flooring ng bawat upuan. May pindutan ako rito sa likod, sa harap. Kukunin ko na yung record ng touch. Hindi ito nag-iika po, sarap na sarap ang tulog. Lubog siya sa loob. Isara natin yung flooring. High-tech na tayo ng Brad. Alam nyo, nagsasalita ako, baka akala nyo, minsan, yung ganitong mga biro, nangyayari to. Ang technology, ang bilis Sipin mo, no? Sarap na sarap. Tapos, enjoy na enjoy. Pagkatapos, layas na. Lalo ngayon, mahirap ninyong disiplinahin ang sarili nyo na mag-ikapo kasi walang lumalakad. Hindi kayo makikita. Nasa likod Nasa likod. Di kayo makikita kung magbibigay kayo hindi. Kaya nyong tumakas. Pag offering nga, maraming maiihiin May mga diabetes. Laging naiihi. Pag offering na, nasa mga ihian na. Gawa rin tayo ng offering box dun sa ihian. Di ba may ganun yung letter sumusulat? Pag upo mo ng bowl, mga promo, may mga ganun sumusulat, Lagay mo dun, hoy, mag-tights ka. Hoy, mag-tights ka. Hoy, mag-tights ka. Lagi niyo mababasa, nakaupo siya sa trono. Sa ihian, hoy, mag-tights ka. Mag-tights ka. Pasto sa lumang tipan lang po yan Wala po yan sa bagong tipan. Okay. Kung gusto mo palang sundin yung nasa bagong tipan, doon tayo. Doon pala tayo. Yung mga ayaw ng lumang tipan, sige, doon tayo. Pupuntahan natin yung gusto nyo. Alam nyo kung ano lang magiging problema nyo? Mas malamang sa hindi na lalong hindi ninyo masusunod yung nasa bagong tipan. Kasi yung sa lumang tipan nga, hindi nyo masunod Yung sa bagong tipan ka, bakit ano ba yung nasa bagong tipan? Ano ba yung nasa bagong tipan na pagbibigay? Tatanungin ko kayo ngayon, mahal ninyo Panginoon? Siyempre, lahat yes! Love namin si Lord. Gaano nyo ka-love si Lord? Love na love. Ganon? Alam nyo bang sa bagong tipan, ang basihan at sukatan ng pagbibigay ay puso, pagmamahal sa Diyos. Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 9, verse 6-8. Na dapat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani naman ng bahagya. Ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Naku, yun yung gustong-gusto. Ipinasya ng kanyang puso. Yan Ginuhitan ko ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya at maaaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsisipagsagana sa bawat mabuting gawa. Pansinin ninyo. Dito dalawa ang sukatan ng pabibigay sa ikapo. Una, yung sukatan ng pagmamahal. Ayon sa sinasabi ng puso. Kung mahal ninyo ang Diyos, sabi niyo mahal, tinanong ko nga kayo kanina, at talagay ko, hindi naman kayo tatanggi na mahal niyo ang Diyos.
Baka mahal na mahal pa nga ninyo ang Diyos mo. Sige nga, bibigyan nyo ba yung mahal na mahal nyo ng maliit? Sige nga, bibigyan nyo ba yung mahal na mahal nyo ng maliit? Kung out of the heart, ay syempre pag out of the heart, iba yung motivation nun eh. Syempre yung the best, pinakamaganda. Kasi mahal mo yung bibigyan mo out of the heart eh. Di ba? Kaya nga nung iniligaw kayo ng mga nagligaw sa inyo, di ba, during that time, napansin nyo, nung nililigaw kayo, ay, lahat ng the best. The best flowers, the best chocolate. O kaya nung mag-asawa, hanap ng the best. O di ba, nasaan na yung the best chocolate mo pagka, nasaan na? O hindi nyo na makita. O bakit hindi nyo na makita ngayon? Kasi during that time, inililigaw pa lang kayo. O, nililigawan, di nililigaw. Ay nung mailigaw na kayo, wala na yung the best. Sa Panginoon, kung mahal mo talaga ang Panginoon, lagi niyong tatandaan. Mula sa iyong puso, mas mabigat na klase ng pagbibigay ito. More than your tithes ang ibibigay mo. Coming from your heart. Pangalawang dahilan. Sabi ko sa inyo, hindi nyo ito maglalo kayo mahirapan magbigay. Sino rito yung gustong maging masagana ang buhay? Yes, lahat tayo. Amen. Sino rito yung gustong mga maging milyonaryo? Yes, amen. Sino rito yung gustong magkaroon ng mga sasakyan, ng bahay, ng lahat ng gusto mo? Siyempre, sasagot tayo, yes, amen. Meron ba namang hindi gusto na maging milyonaryo, maging mayaman, maging sagana, lahat tayo? Tanong, gusto nyo nun? Sige, gusto nyo nun? Tanungin natin ang Biblia. Sabi ko sa inyo, mas mahihirapan kayo sa bagong tipan. Anong sabi ng Biblia? Dadapot sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani naman ng bahagya. Ang mag-aasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Meaning, tipirin mo ang Diyos, titipirin ka ng Diyos. Yun ang sabi ng Biblia. Maging masagana ka sa pagbibigay, maging masagana ka sa pagtatanim, magiging masagana ka saan? Sa pag-aani. Gusto nyo palang maging milyonaryo, ang ibinibigay nyo kusing-kusing. Sige nga, real talk tayo. Gusto nyo magkaroon? Gusto nyo labis-labis ang matanggap ninyo? Pero tinitipid naman ninyo yung sa Panginoon? Ay, balikan natin ang Biblia, ang liwaliwanag, ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Sige yung mga gusto ko sa bagong tipan, titingnan natin. Doon natin susukatin. Titiyakin ko sa inyo, more than tithes ang maibibigay nyo. Bakit? Kasi gusto mo magkaroon, di magtatanim ka na magtatanim. Gusto mo umani ng marami, magtatanim ka na magtatanim ng marami. Kasi yun ang sinasabi ng Biblia. Talatang 8, at maaaring gawin ng Diyos, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging bungkaya sa lahat, nagsisipagsagana sa bawat mabuting gawa. Kita nyo? Kaya nga, iba yung puso mas mabigat Tingnan nyo nangyari sa isang iglesia. Mga taga-Korinto, Kapitulo 8, talatang 1-3. Mga kapatid sa Macedonian Church, mga kapatid, nais aming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahan loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikaos, dahil sa puso, ang bigat. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila ay kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Kita nyo? Higit pa sa kaya nila, binigay nila. Kapos sila, naghihikaos sila. Higit sa kanilang kaya, binigay nila because of the heart. So, yun ang gusto ko ninyo. Ay, pastor, doon na lang tayo pala sa pag-iikapo. At least 10% lang yun Sa totoo lang, hindi kayo makapagbibigay ng marami, ng sagana. Pag doon pa lang sa ikapo, hindi na ninyo na-train ang sarili nyo. Tandaan nyo yan. Pinakamaliit na portion po kasi, yung ikapo sa ibibigay natin sa Panginoon. Pero ayoko hong magtapos nang nakabitin tayong lahat. Hindi po totoo na sa lumang tipan lang ang pag-iikapo.
At kayang patunayan sa atin yan ng Biblia. Gusto niyong malaman ng patunay? Basahin natin ang Matthew 23:23. At kayo mag-analyze. Panahon ho ito ni Jesus. At si Jesus po ang nagsasalita sa pangyayaring ito. Anong sabi ni Jesus? I-analyze ninyo. Maging theologian kayo ngayong umaga. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pareseyo, mga mapagpapaimbabaw sapagkat nagbibigay kayo ng sa ikapon ng yerba buena at ng anis at ng komino at inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautosan na dilit iba't ang katarungan, ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dadapwat dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yung iba. Narito si Jesus, kinukorek niya yung mga eskriba at pariseyo. Bakit? Kasi nagbibigay sila ng kanilang ikapo. Ang problema, nakita ni Jesus na yung kanilang pagbibigay ng pag-iikapo ay pagpapaimbabaw. So, ang ginawa ni Jesus, sinarap sila at kinorek sila. Nung i-correct sila ni Jesus, ang sabi ba sa kanila ni Jesus, kayong mga eskriba, kayong mapagpaimbabaw, dahil mapag-imbabaw lang naman ang pagbibigay nyo, huwag na kayong magbigay. Basahin niyo yung sabi ni Jesus. Si Jesus yan, ha? Bagong tipan na yan. Maging theologian kayo ngayong umaga, kayo mag-analyze. Sinabi ba rito, sa huling pangungusap niya, sa conclusion niya, na, ganon, dahil hindi naman maganda espiritu nyo sa pag-ikapo nyo, wag na kayong mag-ikapo, at ang gawin na lamang ninyo ay sundin ng kautosan, katarungan, pagkahabag, at pananampalataya. Yung ba sabi niya? Basahin niyo yung huli. Analyze niyo. Anong sabi ng huli? Dapat sana ninyong gawin ang mga ito. At huwag pabayaan din gawin yung iba. Gawin ang mga ito, yung pag-iikapo, at gawin din ninyo yung iba, yung katarungan, pagkahabag, at pananampalataya. Nakuha niya? Basahin, analyze nyo, kayo mag-analyze. Hindi niya pinagbawal ang ikapo. Ang sabi lang niya, huwag kakaligtaan na gawin din yung iba. Ano yung iba na yon? Yung katarungan, yung pananampalataya. Ibig sabihin, huwag niyong kakaligtaan yung ibang bagay na dapat din yung ginagawa. Nagbibigay nga kayo ng ikapo, hindi naman yung ginagawa katarungan. Ayan, analyze nyo. Ayan, kayo, maging theologian kayo. Si Jesus mismo nagsabi niya, dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaan di gawin yung yaong iba. So, meaning pareho ninyo yung gawin sa madaling salita. So, nasa bagong tipan. In conclusion, kung ako tatanungin ninyo, magsimula muna kayo sa pag-ikapo. Huwag muna kayong mga gangad nung sinasabi ninyo na nasa bagong tipan na magmumula sa inyong puso. Mahihirapan kayong magbigay out of the heart kung hindi niyo na-disiplina ang inyong sarili sa pag-iikapo. Alam ko hong marami na ho sa inyo ngayon ang offend na offend. For the first time, narinig nyo sa akin ng buong tapang. Alam ko marami sa inyo offended na. Offended na. Hindi ko alam kung ano inyong magiging reaction pagkatapos ng umagang ito. Hindi ko alam. Kung mag-stay pa rin kayo sa church o kung aalis kayo sa church. Because of tithes. Hindi ko alam. Pang-anim. Kung sakali man, nalalayasan nyo ang church dahil sa ikapo, when you have to live in peace. Kung talagang kinakailangan umalis kayo ng church, umalis kayo ng mapayapa. Kung talagang makatwira naman ang iyong gagawin ng pag-alis sa church, umalis ka ng may blessing ng church. Huwag kang aalis ng hindi nagpapaalam. Huwag po yung para kang bula na bigla na lamang nawawala. At ang masakit pa ay nagdadamay ka pa ng iba. Huwag pong ganun. Magpaalam po tayo ng maayos at payapa.
Anong sabi ng Matthew chapter 5 verse 9? Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Patayin na natin yung kalan. Baka sunog na. Hello? Diyan pa kayo. Huwag niyo akong pag-isipan ng masama. Huwag po. Inihahanda ko lang yung ating iglesia sa mga susunod na pastor na maglilingkod. Sa totoo lang. Sabi ko nga ho sa inyo, this coming year, 58 ako, di 2 taon na lang ihintay nyo. Hallelujah! Palagay ko magse-celebrate tayo ng matindi nun. Ano? Yes, nakalaya kami kay pastor na makulit. Kakainis. At the age of my 60 years old retirement. At huwag kayong masyadong napakasaselan nyo sa pagkain, napakasaselan nyo sa kayo mapili sa mga pastor. Kala nyo naman mga sosyal kayo. Pili kayo ng pastor. Sa amin na Realto, alam ko, inaabangan nyo ako lagi eh. May nagme-message sa akin, Pastor, hindi ka ba ikaw sa linggo? Mga ganun. Kaya minsan, gusto ko magpalit-palit kami ng di nyo alam eh. Alam nyo, pinagdaanan ko yan, walang pastor na nagsisimula na kaagad magaling, walang pastor na nagsisimula na kaagad mahusay, walang pastor. Hindi ko sinasabing magaling ako, mahusay ako. Sinasabi ko sa iyo, ang development ng paglilingkod, kasama yan ang development ng church. Tanggapin natin yung sino man ang ilalagay ng Diyos. Pumasa man siya sa criteria natin o hindi, lagi niyong tatandaan. Ako, inihahanda ko lang talaga, sa totoo lang. Ayokong dumating sa point na pagkatapos mag-retiro ng Moises, ay walang Joshua. Kaya napansin ninyo, kaya namin ito ginagawa, bagamat alam kong marami sa inyo ayaw ninyo ng ganitong sistema. Pero, ayoko kasing bigla na lang, akong nawala, tapos di nyo malaman ang gagawin nyo. Gusto natin prepared ang church, prepared tayong lahat. At huwag ko kayong maselan. Hindi naman kami nagsiselan sa inyo. Sa totoo lang, hindi kami nagsiselan sa inyo. Wala kaming criteria sa inyo. Ay, ang gusto ko mga membro, ganito. Ganito kapinis, ganito kaayos, hindi madaldal, hindi mapanira. Wala naman kaming ganun. Kahit sino. Tapos pag kami, napaka-unfair naman nun. Pag kami, gusto namin pastor, ganito. Di ba unfair yun? Kami hindi makapamili, kayo pili ng pili. Dapat kami namimili kasi marami kami pagpipilian. Kayo, mahirapan kayong mamili dahil kunti lang pagpipilian ninyo. Ilan lang kaming gwapo. 3 lang ata kaming gwapo dito eh. Si Pastor Nat, si Pastor Rez, ako. Siyempre, hindi naman pwedeng tumaas yung maestro sa... Yung estudyante, hindi pwedeng mas mataas sa maestro yun. Ako maestro. Siyempre, mas pogi ako doon sa dalawa. Bagamat di nyo matanggap yun. Di ba? Ingahanda ko lang. Kasi masarap pong makita ng ating iglesia, tayong lahat, ay patungo sa pag-unlad ng pag-unlad. Amen? Hindi lamang sa spiritual na buhay, kundi maging din sa ating kabuhayan. At doon ko kayo pinagmamalaki. At alam ito ng mga tatay na minsan kakausapin ng pastor, parang kailan lang, tingnan niyo yung family namin, yung mga anak ko. Sabi ko, Brad, nakakatuwa. Di natin maubos maisip na magkakaganyan na sila kaayos sa sa kabuhayan, sa pagtatrabaho, sa sinusweldo. Imagine mo, biyaya ng Panginoon talaga. Dami rito niyan, sa totoo lang. Ako lang, tuwan-tuwa ako, sa totoo lang eh. Naluluha-luha pa ako niyan. Si Brother Aris lang, Brad. Alam niyo ba si Brother Aris? Chief yan. Di man nyo yung ginagalang, pero kagalang-galang sa... sa trabaho si Brother Aris, yung praise and worship department natin, hindi ko pa yan nakita kahit minsan nagreklamo sa utos sa command ko sa kanya. Basta pag-uusapang paglilingkod, kahit mahirap, bato mo sa kanya.
Siyang mga nangangasiwa ng mga nangyayari sa ating church sa program. Tingnan niyo buhay niya nung inangat siya ng Panginoon. Hindi kayo pwedeng pumasok sa opisina ni Brother Aris na papasok lang kayo doon na basta, hindi, kakato kayo. Chief yan, chief. Chef. Sa bahay nila yun, chef. Sa opisina, chief yun. Isang posisyon yun na hindi pangkaraniwan na mararating ng isang nagtatrabaho sa gobyerno. Ay, pag nagbilang ako ng kamay sa daliri ko, tindi ng mga ginagawa ng Diyos sa inyo. Maiiyak ka talaga. Sa tuwa. Sa mga nag-aangad, maging matyaga lang kayo. Be patient lang. Huwag kayong magmamadali. May right time ang Diyos. May right time ang Panginoon. Huwag kayong magmamadali. Magugulat kayo. Pag dumating na yung tamang panahon na pauunlarin na kayo ng Diyos. Dahil kapag ka sa Diyos nanggaling ang inyong pag-unlad, pakinggan nyo ito. Pag sa Diyos nanggaling ang inyong pag-unlad, walang makakapigil. Walang makakapigil. Kahit si Satanas, kahit ang Diablo, gamitin niya na lahat ng kasangkapan na pwede niya magamit. Walang makakapigil. Uunlad kayo. Darating sa point ng inyong buhay, hindi nyo papangarapin, hindi nyo pinangarap, hindi nyo dinidesign, pero ibibigay na lang sa inyo ng Diyos. Naandyan na pala. Amen? Kaya nyo pang pumalakpak sa Panginoon. Kaya nyo pang palakpakan ng Diyos. In conclusion, patay na ho yung kalan. Kung nagdidesire po tayo ng isang maayos, maunlad at pinagpalang iglesia at pinagpalang buhay at the same time, may tatlong bagay po ako na gustong ipanawagan sa ating lahat. At ano-ano po yung tatlong bagay nito? Una, love your church. Support your church and appreciate your church. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong biyaya sa amin ngayong umaga, sa kalambutan ng puso na alam namin ang iyong Espiritu ang gumawa. Alam namin napakatigas ng pagkain ito na aming tinanggap. Pero salamat dahil nagmamalasakit ka sa amin, kaya ginawa mo, O Diyos, ang araw na ito at pagkakataong ito na kumain kami ng matigas na pagkain, Panginoon. Ang iyong Espiritu na po ang bahalang magtrabaho nito sa amin mga sana, Panginoon, makita namin ang resulta nito. Sa bawat isa amin na isang araw, makita namin ang aming sarili bilang maayos, maunlad na miyembro ng isang iglesia. Muli, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri at karangalan sa lahat ng iyong ginagawa sa iglesyang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.